Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na J.E.L. At kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
Isang katangian na madalas pag-ukulan ng pagpaparangal ay ang pagiging masikap o pagtataglay ng sikap. Ang salitang sikap na sa wikang Ingles ay zeal ay may kahulugang it is the passionate ardor in pursuit of anything. In general, zeal is an eagerness of desire to accomplish or obtain some object, and it may be manifested either in favor of any person or thing or in opposition to it, and in a good or bad cause. Sa wikang Filipino, ito ang masigasig na damdamin sa paggawa ng anumang bagay. Sa malawak na kahulugan, ang sikap ay ang kasiglahan ng pagnanais na matapos o makamtan ng isang bagay. At ito ay maaaring makita na pabor o laban sa isang tao o bagay at sa mabuti o masamang layunin. Naiukol ito ng tao sa maraming bagay. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, pagpapaganda ng katawan at muka, at marami pang iba. Mabuti ang maging masikap, subalit bilang kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dapat po ay tiyak tayo sa pangunahing pag-uukulan natin ito. Sa awit ni Haring David ay maliwanag nating mababasa, sapagkat napuspos ako ng sikap sa iyong bahay. Ang bahay na tinutukoy ni Haring David sa talatang ito ay ang relasyon niya sa Diyos, ang pagkilala at pagsamba na iniukol niya sa Panginoon. Napuspos ng sikap sa bahay ng Diyos ay nangangahulugan ng mataas na pagpapahalaga niya sa ginagawa niyang paglilingkod sa Panginoon. Sa unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos ay ang kanyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinagtawagan sa atin. At ang sikap sa bahay ng Diyos ay ang pagsisikap natin ng mga bagay na para sa kapakanan ng iglesia o ng ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Ayon sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 12, gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Hindi lamang basta pagsisikap, kundi sumasaganang sikap para sa kapakanan ng iglesia. Kaya't ang salitang sikap ay isang acronym sa kabanal-banalang iglesia. Sikap o sa iglesyang kapakanan ang pangunahin. Sa wikang Ingles naman, zeal. Zion's edification always leads. Ang sikap ay isang watchword din sa kabanal-banalang iglesia na sa tuwing maririnig ay pagpapaalala sa atin na kailangang maging una o prioridad natin ang para sa ikabubuti at ikauunlad ng pinakamamahal nating iglesia. Ang sikap o sa iglesyang kapakanan ang pangunahin ay unang itinaguyod ng ating Panginoong Kristo Jesus. Siya ang nagtatag nito, naghalal ng mga manunungkulan, at pagdating ng takdang panahon ay ibinigay niya ang kanyang sarili o namatay siya para sa iglesia at sa layunin nito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Sikap din ang itinaguyod ng kanyang mga alagad, gaya po ni Apostol Pablo. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Bakit nga ba sikap o sa iglesyang kapakanan ang pangunahin? Huwag po nating kalilimutan na tayo ang bumubuo sa iglesia. Kung ito ay ating pagmamalasakitan, tayo rin ang makikinabang at magiginhawahan sa pagtupad ng ating dakilang misyon. Ano-ano ang mga halimbawa ng pagpapakita ng sikap? Dito sa sanlibutan, tinatawag nilang patriot ang mga mamamayang may malabis na pagmamahal sa kanilang bayan. Patriotism naman ang tawag nila sa mga gawang nagpapakita ng pagpapahalagang ito. Isang halimbawa nito ay ang pagsusundalo. Mapanganib man, marami ang nagnanasa na pasukin ito.
Ito daw ang patunay na sila ay nagmamahal sa bayan. Sa atin po sa kabanal-banalang iglesia, sikap ang tawag natin sa mga gawang nagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayang espiritual na kinabibilangan. At hindi na natin kailangang magsundalo dahil sundalo na tayong lahat ng Panginoong Kristo Jesus. Bawat isang kapatid na kagaya mo ay may kani-kanyang katungkulan bilang kawal ni Kristo. Sikap na matatawag kapatid kung mahusay mong ginagampanan ang iyong katungkulan dahil ang ating mga katungkulan, magkakaiba man, kung magagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay magkakalakip-lakip para sa isang matatag at maunlad na iglesia. Kaya't napakahalaga ng pagkamasunurin. Ang mga tagapangasiwa natin ay ipinadalang tulong sa ikasasakdal ng ating paglilingkod sa ikatitibay ng iglesia. Dito sa sanlibutan, itinuturing na pagmamahal sa bayan ang tapat na pagbabayad ng buwis. Dahil ang buwis ay ginagamit sa pagsusulong ng mga pagawain ng bayan, tayo na mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia ay dapat ding magbayad ng buwis sa pamahalaan. Subalit gaya ng ibinilin ng ating Panginoong Kristo Jesus. At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nanggilalas na mainam sa Kanya. Sikap kapatid, kung tapat mong ipagkakaloob ang iyong abuloy, handog at mga ikapu. Dahil ito ang paraan ng Diyos upang tustusan ang pangangailangan ng Kanyang gawain dito sa lupa. Sa pagtataglay ng sikap, tularan natin ang mga taga-Macedonia na isang iglesia noong unang panahon. Kahit sila'y nasa lubhang kahirapan, nakiusap pa sila kay Apostol Pablo na maging bahagi pa rin ng pag-aabuloy. At dahil sa kanilang sikap, ay nahikayat din nilang Akaya, nakagaya din nilang mahihirap. Ngunit sa nakita nilang sikap ng Macedonia, ay bumahagi din sa abuloyan ng iglesia. Higit sa lahat, maipapakita natin ang sikap o pagmamahal at pagmamalasakit sa iglesia kung iingatan natin ang marangal na pangalang ikinapit ng Panginoon dito. Huwag nating kalimutan, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pangalan ng iglesia ang kinabibilangan natin. Nakakapit ang pangalan ng Diyos, Kristo Jesus, at tinatawag pa itong kabanal-banalan. Hindi sikap kapatid kung dahil sa hindi mo pag-iingat ng matwid na pag-uugali ng isang Kristiyano ay malapastangan ang marangal na pangalan na ikinapit sa atin. Kaya't sikapin natin ang sikap at tiyak ang pangako sa atin ng Panginoon. Sa Roma Kapitulo 2, versikulo 7, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kalwalatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Mispa. Tayo po ay mapapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba. Ngayon ika-19 ng SC, Araw ng Carpus. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Purihin ang kataas-taasan Diyos. Awitin po natin na may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion.
Sa ating pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang malikawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Mauna po dito ang likawit ng taon na likawit na My God, You Are Wonderful at isang bilang mula sa ating himno espiritual. From eternity,
salamat sa panata. Kaluluwa ko ay naging salamat, salamat sa panata. Ngayon'y katangi-talan ang paggawa. Sa panunumpa ko ay mapapataan. Kaluluwang ito na naghahanap na maging salamat, salamat sa panata. Kaluluwa ko ay salamat, salamat sa panata. Ngayon'y katangi-talan ang paggawa. Salamat, salamat sa panata. Kaluluwa ko ay salamat, salamat sa panata. Ngayon'y katangi-talan ng aking paggawa. Sa bahaging ito, inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo. Awitin natin ang mga awit ng pagpupuri sa Panginoon at tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang, ang isa sa presbitero ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos, ang matandang kapatid na Asriel Noel Baltas. Minamahal na mga banal at sakdal na kapatid sa Panginoon, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng inang iglesia na kabanal-banalan, kayo pong lahat ay binabati ko ng kapayapaan. Atin pong minsan pang pagbulayan, salitain natin sa ating mga puso, ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon,
itanghal ang kanyang banal na pangalan, ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya, purihin ang Panginoon na kataas-taasan, ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang Kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao, ipahayag ang Kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ng sanglibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha! Ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Sa araw na ito, ng atin pong banal na pagkakatipon, inaasahan po na tayong lahat ay nasa lubos na kahandaan. Pinagbulayan natin ang mga gawa niya sa buhay ng bawat isa at inuudyukan tayo upang ang ganitong mga pagkakataon ay atin pong samantalahin. Narito tayo at nagsasama-sama, pagkaisahin natin ang ating mga puso upang gaya ng isang tao, maihandog natin sa Panginoon ang kapurihan, ang paglilingkod, ang pagsamba na nais niyang makita sa bawat isa po sa atin. Upang sa ganitong kaparaanan, patuloy at patuloy maranasan natin ang kanyang presensya na tutulong sa atin sa mga araw pa na ipagkakaloob niya sa ating mga buhay. Kaya naman, mga kapatid, atin pong sama-samang ipakiusap sa Kanya sa pamamagitan ng isang pananalangin na sana po paging dapatin niya tayo sa atin pong hangarin na makasamba sa Kanya. Tayo po ay pangungunahan sa pananalangin ng kapatid nating nakahanda. Subalit bago po ito, atin pong awitin ang himno ng pagdulog. Will
Aba, dakilang Panginoon naming Hari, Ikaw na lubhang makapangyarihan, puspos ng pag-ibig, sagana sa mga kaawaan sa bawat isa sa amin. Naririto ang iyong mga anak sa iyong harapan sa mga pagkakataong ito'y tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Ama, naway maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa aming pagharap sa iyong harapan sa mga pananambahang aming gagawin. Naway pakalinisin mo ang aming pagkatao, ang aming puso at pag-iisip sa pagharap namin sa iyo sa aming pananambahang ito. Patawarin mo sana kami, Ama, sa aming mga nagawang mga pagkakasala. Dakilang Ama, Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga pagkakataong tulad nito na kami makagawa ng aming mga laang gawain, aming mga ministeryo at katungkulan sa iyong bayan. Dakilang Ama, tulungan mo kami mga magkakapatid na sana'y ang pagkakataong ito'y magawa namin karapat-dapat sa iyong harapan. Dakilang Ama, sa aming mga pananambahan, Ikaw po ang magbigay sa amin ng iyong mga salita sa pamamagitan ng lalaking kakasangapanin mo sa aming kalagitnaan. Naway ibuhos mo sa kanyang wayong banal na espiritu ay yung kalooban ng siyang mamutawi sa kanyang mga labi upang itong aming marinig, itong aming may sakabuhayan, aming maibahagi sa aming mga kapwa, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kalahi, na mga hindi pa natatawag sa iyong bayan. Nawa dakilang Ama, tulungan mo kaming mga magkakapatid na naway maging mabuting halimbawa sa aming mga kapwa upang ang mga bagay na kanilang nakikita, ito ang kanilang masundan, ito ang kanilang maging halimbawa upang sa ganung dakilang Ama, makita man nila ang mga kabutihang aming nilalakad, itong maging daan upang sila'y matawag din naman sa iyong banal na tahanan. Dakilang Ama, gabayan mo ang bawat sa amin, kami mga magkakapatid, na may ma-focus namin ang aming buong atensyon sa pakikinig. Tulungan mo dakilang Ama, sa mga kapatid po naming nawawalay sa mga paglilingkod. Sana po, sa kanilang, kung sila may mga karamdaman, ipuin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay upang sa madaling panahon, sila po'y gumaling, sila po'y mangnumbalik sa kalakasan, sila'y magbalik loob, sila'y magpasalamat at muling maglingkod sa iyong harapan. Dakilang Ama, gabayan mo sana ang mga kapatid po naming wawalang bahala sa mga gawain tulad nito. Naway katukin mong kanilang mga puso, kay magpakaranas-ranas sa kanilang mga buhay upang sa ganun dakilang Ama, muli nilang maramdaman ang iyong agape, ang iyong paghahanap. Naway maging daan ito upang sila'y makabalik sa mga paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo ang bawat sa amin, Ama. Lahat po ng iyong mga sangkap sa iglesia, gagabayan mo kami sa aming paglilingkod, sa aming mga buhay. Huwag mo sana kaming iiwan saglit man dakilang Ama, dahil kami tunay na mapangailangan sa iyo. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay. Huwag ka pong aalis dakilang Ama sa aming piling upang kami laging nakapagpapatuloy sa mga gawang paglilingkod sa iyong harapan. Napakarami naming pangangailangan, Ama. Ikaw ang nakakabatid ng laman ng puso ng bawat isa sa amin. Ang lahat po dakilang Ama ay amin pong inihahandog sa iyo sa pananambang ito. Ikaw ay lalagi sa aming kalagitnaan. Ikaw ang magpupuno sa dakilang Ama ng iyong banal na espiritu sa aming mga puso. Ang lahat po aming hiling at pakiusap. Sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa ka naming tagapagligtas. Amen. Ating tanggapin ang mga awit ng Siyon sa kanilang handog na likhawit.
Muli ay inaanyayahan po ang lahat na tumalagang lubos sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa Kanyang isinugo sa atin sa araw na ito. Ang minamahal natin matandang kapatid, ang kapatid na Asriel. Mga kapatid, sa araw na ito ay dumating na po tayo sa atin pong pinananabikan na pagtanggap ng mga salita, ng mga pagtuturo ng ating Panginoon. Totoo na dapat po natin itong pinananabikan at ako'y naniniwala sa mga naunang pagtuturo na tinatanggap natin ay lalo't lalong ang atin pong pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus ay lumalago. Naalala ko tuloy ang isang sinabi ni Apostol Pablo sa isang panahon, sa isang yugto ng kabanal-banalang iglesia. Ganito ang kanyang sinalita. Payagan po ninyo na bumasa ako ng talata sa kasulatan. Sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. Ganito po ang kanyang sinabi sa kanyang kapanahunan sa isang yugto ng kanyang pangangasiwa sa kabanal-banalang iglesia. Sabi niya na kayo ay pinayaman sa kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman. Ito ang nadama ni Apostol Pablo. Ito rin ang matibay niyang paniniwala na ipinagkakaloob sa mga kapatiran sa iglesia. Ano po ang kanyang sinabi? Pinayaman sa kanya sa lahat ng mga bagay ang kapatiran. Pinayaman sa pananalita. Pinayaman sa lahat ng kaalaman. Totoo na sa lahat at sa maraming mga bagay ng pagkaalam, pagkatuto ay pinayaman po ang iglesia. Subalit sa partikular na pagtuturong ito, ano po ang napatutunayan natin noon at kahit ngayon ay pinayaman sa atin ang kasunod na salita, gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Opo, mga kapatid, pinagtitibay sa atin patuloy at patuloy na nagpapatotoo ang ating Panginoong Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamamagitan ng mga aral na ating tinatanggap kung sino siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nang nakaraang taon ay sinikap nating ang ating mga sarili ay lubos na magpasako. Sa ministeryong Thy Kingdom Come, talagang nadama natin ang kadakilaan ng ang Panginoon ang naghahari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Lumipat ang taon, ngayon ay 2026. Samantala, hindi sapagkat natapos ang taong 2025, ay hindi na natin papayagang maghari ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, patuloy at patuloy na hinuhubog tayo ng Panginoon sa isang kakumpletuhan ng isang pagkatao na dapat pong makita sa bawat isa sa atin. At siya na kung saan pinagsukuan natin ng ating mga sarili, siya na pinayagan nating maghari sa ating mga buhay. Sa taong ito ay patuloy at patuloy niyang inihahayag ang kanyang sarili sa ilalim ng ministeryo ng taon na pinamagatang The Alpha and the Omega. At sa first quarter na ito na atin pong ginagalawan, mga kapatid, alam ko po na alam natin, pero lalong pinagtitibay sa atin, sa ating kalooban, na Christ Jesus is our great God and Savior. Opo, pinagtitibay sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagtuturo, yun pong matuwid at tamang pananaw ng pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus.
Maraming mga pagtuturo, bagaman ngayon po ay nasa ika-19 pa lamang tayo ng buwan ng Esri o buwan ng Pebrero, subalit sumagana po tayo sa paghahayag ng Panginoon ng kanyang sarili. Opo, nang tumanggap tayo ng Santo Bautismo, nakilala natin at tinanggap na natin ang Panginoong Kristo Jesus ay siyang dakilang Diyos at tagapagligtas. Subalit upang tayo ay lalong pagtibayin, ipinakita niya ang iba't ibang mga aspeto na dapat nating makilala tungkol sa Kanya. Ang iba't ibang mga gawa niya, ang iba't ibang pagpapakilala niya, ang iba't ibang mga katangian niya upang lubos tayong manghawakan sa Kanya at lubos tayong magtiwala, lalong magtibay sa ating mga puso ang pagpapatotoo na Kanyang ginagawa, katotohanan siya ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Mga kapatid, ipinakita po ng maraming mga pagtuturo. Yun pong iba't ibang kalagayan, paglalarawan niya sa Kanyang sarili at mula dito ay mangalong tayo sa Kanya. Natatandaan ko pa, napakasariwa pa sa ating isipan ang naging paksa noon pong nakaraang ikawalo ng buwan na ito, mga kapatid, na kung saan yung pong iba't ibang attribute, yung iba't ibang katangian ng ating Panginoong Kristo Jesus nagtatanghal sa Kanya bilang dakilang Diyos at tagapagligtas ng bawat isa sa atin. At sa pagkakataong ito, minsan pa magpapakilala siya sa ating sarili sa pamamagitan ng isang paksa at ano ang kaugnayan nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pamagat ng paksa para po sa araw na ito, ang tunay na puno ng ubas. Ang tunay na puno ng ubas. Kapag daka ay magtatanong agad tayo ng ganitong panimulang katanungan, saan itinulad ng Panginoong Kristo Jesus ang kanyang sarili upang ilarawan ang mahalagang layunin niya sa buhay ng mga tao. Sa buhay ng lahat ng mga tao at kailangan po lalong malinaw sa atin ito. Sa buhay lalo na nating mga magkakapatid na tumanggap sa Kanya. Ang unang pagbasa ay atin pong babasahin sa aklat na sinulat ni Apostol Juan, pangyayaring sinalita ng Panginoon sa kanyang Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 4. Tandaan po natin saan itinulad ng Panginoong Kristo Jesus ang kanyang sarili upang ilarawan ang mahalagang layunin niya sa buhay ng mga tao. Sabi ng Panginoon, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban ng kayo'y manatili sa akin." Mga kapatid, sa talatang ito ay malinaw nating napakinggan. Ipinakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas. Kamakailan din, itinuro ang Panginoong Kristo Jesus bilang kordero ng Diyos, iba't ibang mga bagay pa na ngayon at sa mga darating pang mga araw ay makikita natin. At narinig na po natin, ang totoo po, hindi kasya ang first quarter upang talakayin ang iba't ibang aspeto na kung saan ay lumagay ang ating Panginoong Kristo Jesus na may hatid na pagpapala. Hindi nga ba't itinuro sa atin, siya rin ang tinapay ng kabuhayan, siya rin ang tubig ng buhay. Kaya po, inihalimbawa niya
ang kanyang sarili sa iba't ibang kalagayan at malinaw na itinuturo sa atin kung bakit sa ganung mga kalagayan ay nagpakilala siya at ito po ay kanyang ginampanan. Gaya po sa pagkakataong ito, na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagpakilalang siya ang tunay na puno ng ubas. Tayo po ay kailangang nakakabit, kailangang nakaugnay sa Kanya sapagkat tayo po ay may lubos na pangangailangan. Kung tayo'y hiwalay sa Kanya, gaya po ng ating napakinggan, wala po tayong anumang magagawa. Lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa ikapagiging karapat-dapat natin, wala po tayong magagawa kahit katiting na gawang mabuti ay wala po tayong maihahandog sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas, kaya kailangan po na ang bawat isa sa atin ay manatiling nasa Kanya, kailangan ang bawat isa sa atin ay nakaugnay sa Kanya sapagkat kung hiwalay ang bawat isa sa atin, wala tayong magagawa. Mga kapatid, ang tao'y maraming napag-alaman kung papaano siya makikipagrelasyon sa Panginoon. Kung papaano siya kikilos. Maraming iba't ibang mga pagtuturo na bumangon kung papaano ang tao ay mapapalapit sa Panginoon, kung papaano ang tao ay maging karapat-dapat sa Diyos. Subalit, sa isang tiyak na pagtuturo, kaugnay pa rin ng pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili, papaano nga ba ang pag-ugnay, papaano nga ba ang tunay na paglapit at ang hangaring maging karapat-dapat sa Diyos. Ito po naman ang pagbasa sa aklat ng San Juan sa kanyang 15, 6 hanggang 8, sabi po, patuloy na sinasalita ng Panginoon ng ganitong mga pagtuturo. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibig at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Mga kapatid, gaya po ng ating narinig. At dito, ginamit ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang pagsasalita, bagaman kanina pa, sinasabi niyang ang Ama ang magsasaka. At pagkatapos sa ganitong mga bagay, sinabi niya, may kaugnayan ang ating paglapit sa Diyos sa pamamagitan po ng paglapit natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay masusumpungan lamang kapag ka po tayo ay nakaugnay sa atin pong Panginoong Kristo Jesus. Mga kapatid, ang katunayan na lubos tayong nakalapat at nakaugnay sa Panginoon ay kakikitaan po tayo ng isang maayos na pagbubunga at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na lalong nagpapatibay ng pagiging tunay na alagad ng bawat isa po sa atin. Kaya po, sa mga talatang yaon, ang sabi ng Panginoon, anuman ang ating hingin, ang ating ibigin at gagawin sa atin. Pagka po nais nating maging karapat-dapat sa Diyos, hindi maaaring hindi tayo uugnay sa ating Panginoong Kristo Jesus na nagpakilala sa kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas, mga kapatid. At alam po ninyo, maliwanag ang bagay na ating nabasa. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama.
naluluwalhati natin ang Diyos. Pagka nakaugnay tayo sa ating Panginoon, tiyak magbubunga tayo. Sinabi na kanina, pagkahiwalay, wala tayong magagawa. Pero kapag ka nakaugnay tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus, na siyang tunay na puno ng ubas, tayo po ay nakapagbubunga. At yung pagbubungang yaon, nagiging kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, hindi po pwedeng sa ikapagiging karapat-dapat sa Diyos, hindi ka uugnay sa atin pong Panginoong Kristo Jesus, gaya po ng atin pa ring narinig, pagka po nakakabit tayo sa Kanya, sa puno, magbubunga tayo. Pagka nagbubunga tayo, marami tayong magiging bunga na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos at ito po ang lalong nagpapatibay ng ating pagiging tunay na alagad. Gaya po ng ating napakinggan, sabi ng talata, mga kapatid, na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Ang totoo, ang kausap ng Panginoon, mga alagad niya. Pero ano ang lalong nagpapatibay, lalong nagbibigay kulay sa pagiging alagad ng ating Panginoon? Ito'y walang iba kundi ang pagbubunga na ayon po sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Maiba po ako, mga kapatid, sa aklat na pinamagatang Lumang Tipan, ang Israel ay madalas na ilarawan bilang isang puno ng ubas na itinanim ng Diyos, ngunit paulit-ulit na nabigo sa pagbubunga ng tapat at matuwid na mga gawa, sapagkat hindi nila iningatan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, alam po ninyo, meron tayong dapat na makita. Sabi ng talata ng Biblia, sa aklat ng mga Lumang Tipan, ang Israel ay isang puno ng ubas na itinanim ng ating Panginoon. Meron pong isang mahalagang punto akong gustong sabihin sa atin sa bagay na ito. Ang Israel ay gaya ng isang supling na itinanim na naging puno ng ubas. Ipinakita ng Panginoon kung papaano niya ito inalagaan, binangbangan, nilagyan ng pataba upang asahan. Ito ang nais ng Panginoon kung bakit ang Israel ay itinulad niya sa isang puno ng ubas. Hindi lamang itinulad, kundi talagang ito ay ginawa at inari ng Panginoon na puno ng ubas na kanyang itinanim. At doon ipinakita kung papaano niya ito pinagmalasakitan, kung papaano ito inalagaan, kung papaano ito iningatan, mga kapatid. Subalit, sa halip na yung pong inaasahang makapagbubunga ng mga gawang mabuti, alam po ninyo, sa isang paliwanag pa, ang ubas, sapagkat ang ubas, ang karaniwan, pinagkukunan ng alak. Kumbaga po, isang general na pagtingin, ang alak nagpapasaya, maging sa hari. At ito po yung inaasahan ng Panginoong Diyos na gagawin at hinihintay niya sa mga anak ni Israel. Subalit, samantalang hinihintay niyang magbunga, ubas-gubat, maasim, hindi kayang tanggapin, hindi kayang kainin. Bakit nangyari ang bagay na ito sa mga anak ni Israel? Sapagkat hindi po nila iningatan yung maayos na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Maraming mga tala ang kasulatan kung papaanong tinalikuran ng Israel ang pakikipag-ugnayan sa harap ng Panginoon. At dahil doon, sila po ay hindi na tinanggap ng Panginoon. Samantala, sa ating kapanahunan, eto, ipinakita ng Panginoon, hindi itinanim tayo na gaya ng puno ng ubas. Naging kakaiba ang pakikitungo sa atin ng Panginoon sa paraang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas. Kasi po ang Israel, gaya ng nabanggit na,
sila po ay ipinakikilala ng Biblia na puno ng ubas na itinanim ng Panginoon. Ang pagkakaiba ngayon, ipinakikita ng Panginoon, siya mismo ang tunay na puno ng ubas na dapat lahat tayo umugnay sa Kanya. Ang pagiging nakaugnay o nahihiwalay sa ating Panginoong Kristo Jesus bilang tunay na puno ng ubas ay nagiging batay sa kung ang tao ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa harap ng Panginoon. Kaya po dito, sana makita natin, so tayo nakaugnay sa ating Panginoon. Ito yung ating pagkakatiwala sa ating mga sarili. Nakaugnay na tayo sa Kanya. Pero, ang isang nais na makita sa atin, tayo ba'y nakaugnay na kung saan nakapagbibigay kaluwalhatian? Nakapagbubunga ba tayo ng karapat-dapat upang maluwalhati natin ang ating Panginoon? Sapagkat yung pagbubunga ng karapat-dapat, minsan pa, gaya ng aking sinabi kanina, ito ang nagpapatotoo na tayo ay mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Ngayon, bakit napakakailangang nakaugnay tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus? At ano ang mga katunayan na lubos nating kailangan ang ating Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay? Sa pagbasa, minsan pa, aklat ng mga gawa sa kanyang Kapitulo 3, versikulo 15, ang mababasa po naman natin ay ang ganitong mga salita. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. So dito, ipinakikita ang Panginoong Kristo Jesus na pinatay. Pinatay siya, pero ayon po sa mga apostol, dapat nating makilalang yung pong pinatay sa hindi pagkakilala. Pinatay ang ating Panginoon nang ipakilala ngayon ng mga apostol sa pamamagitan ng aklat ng mga gawa ng apostol. Siya ang lumikha ng buhay, siya ang otor ng pagkakaroon ng buhay, hindi lamang nating mga tao, kundi ng lahat ng mga bagay na humihinga. Katotohanan po ito, mga kapatid. Sa aklat ng mga gawa pa rin sa kanyang 17:28, sinasabing, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ng sinabi ng ilan, sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Mga kapatid, napakaraming mga talata. Siya ang lumikha ng buhay. Siya ang dahilan kung bakit nabubuhay ang lahat sa pamamagitan niya, kumikilos sa pamamagitan niya, nabubuhay ang lahat ng mga bagay na may buhay na lahat ng mga bagay na kanyang nilalang. Mga kapatid, isipin natin, lahat ng iyon galing sa Kanya. Siya ang nagbibigay hininga, mga kapatid, at maging sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay, mga kapatid. Sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, ano ba yung ating mga ginagawa? Ano ba yung mga pangarap? Ano ba yung mga hangarin natin? Ano ba yung mga talento na nasa atin? Lahat ng mga bagay na ito, hindi lamang buhay ang sa atin ay ipinagkaloob, kundi maging ang kaalaman sa iba't ibang aspeto, kaalaman, karunungan, kasanayan, ang lahat ng mga bagay na ito, kalakip na ibinigay sa atin. Unang-una na nga, ang buhay nating mga tao, lalo na dapat maging maliwanag ito sa ating mga magkakapatid. Ngayon, hindi lamang ang iba't ibang aspeto ng ating buhay na ito ay pawang nanggagaling sa Kanya. Kung kaya dapat tayong nakaugnay, higit sa lahat, ano ang lalong gawa niya sa ating buhay na dapat po nating ingatan at lalo nating hangarin na ito po ay lalong payamanin niya sa buhay ng bawat isa. Babasahin naman natin ang aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Kolosa sa kanyang 2:13 hanggang 15.
sa Saling Revised Tagalog Popular Version. Ang mababasa natin ang ganitong mga salita. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Katulad ni Apostol Pablo, tayo man ay walang sapat na kakayahan upang palugurin ng Diyos sa ating mga paglilingkod. Lahat ng ating kakayahan ay tinaglay natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, napakaliwanag po ng mga bagay na ating napakinggan. Anumang achievement natin sa lupa, anumang accomplishment natin sa lupa, gaya ng nabanggit, ito po ay isinusustain lamang sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ano po ang nabasa natin sa pagkakataon ito? Salamat sa Panginoon dahil kahit ang mga bagay at lalong mga bagay na kailangan natin, ang pangailangan nating ukol sa Espiritu, maging ang mga gawa na ayon po sa mga kaloob niya sa atin. Mga kapatid, ito po ay pawang ipinagkaloob sa atin. Ang mga kakayahan, ang tinaglay natin na mga kakayahang may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon. Ano nga ba ito? Napakarami po ito, mga kapatid. Yung pong itinuro sa atin na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Ito po ang hangad ng bawat isa. At sa tulong ng Panginoon na ilalabas natin, na ipaglilingkod natin ang bawat kaloob na tinanggap ng bawat isa ngayon. Kanino ito nanggaling? Kanino ito nagmula? Hindi nga ba't gaya po ng ating nabasa, lahat ng ating kakayahan ay tinaglay natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung tayo man sa isang larangan ng paglilingkod sa Panginoon, mayroon kang bigay Diyos na kakayahan at katangian, huwag mong ipagmamalaki, kapatid. Huwag mo itong tignang parang ikaw ay nakahihigit sa iyong kapwa. Hindi po. Yan po ay kaloob ng Panginoon, yung kakayahang yaan na ipinagkaloob sa iyo upang yung iba't ibang ministeryo na gawain po sa kabanal-banalang iglesia ay atin pong mapagbuti. Ang totoo, sabi nga ng Biblia, ultimo yung pagnanasa. Kaya wala talaga tayong magagawa. Pati yung pagnanasa, yung hangarin natin na maging karapat-dapat sa Kanya. Yung hangarin natin, matugunan natin ang ating tinanggap na katungkulan. Ito po ay pawang kaloob din ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya walang dahilan para tayo po ay hindi lumapat na mabuti, umugnay sa Kanya. Lahat ng bagay na ito ay galing po sa ating Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala tayong anuman, mga kapatid. Kaya sana yung ganitong mga pagtuturo, nakikita natin, wala tayong magagawa, wala tayong anumang maipaglilingkod. Sabi ko nga kanina, kahit katiting na kabutihan at kabanalan, wala tayong magagawa. Sa katotohanan, salamat sa Kanya. Dahil sa kabila ng ating abang kalagayan, sa kabila ng ating kaliitan, mga kapatid, ginagamit tayo ng Panginoon na kasangkapan sa iba't ibang aspeto ng paggawa na i-contribute para po sa kapakanan ng kabanal-banalang iglesia. Ngayon, bilang mga sanga, paano natin matitiyak na tayo ay laging nakaugnay sa Panginoong Kristo Jesus na siyang puno? Sulat pa rin ni Apostol Juan na paghahayag ng Panginoon sa kanyang Kapitulo 15, versikulo 9,
kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Mga kapatid, eto po. Bagaman ito ay madalas nating mapakinggan. Subalit, ang tunay na nakaugnay sa ating Panginoong Kristo Jesus ay umiibig sa Kanya. Ngayon, ang ating relasyon, ang pagmamahal natin sa Kanya, dapat po naman na ito ay sa bawat araw na ipinagkakaloob niya, sa bawat araw ng pagpaparanas niya, ng Kanyang kabutihan sa atin, sana po ito ay lumalalim. Totoo yan. Yan ay damahin natin sa ating mga kalooban. Gaano na ang pag-ibig mo sa Panginoon? Lumalalim ba? Parang may mga natatanging gawa ka ba ng pagpapakita, pagpapadama ng pag-ibig sa Panginoon? Kaya nakaugnay ka eh. Gaya ng isang puno, dumadaloy sa iyo ang katabaan ng puno. Kumbaga po, talagang makikitang nagre-resulta ito ng maayos sa kanyang sanga. Mga kapatid, ito yung nais na makita sa atin. Paano natin masasabi, paano natin matitiyak na lagi tayong nakaugnay sa Kanya? Hindi yung basta, with all due respect, hindi basta ikaw ay kapatid lang sa iglesia. Ang kailangan sumusulong ang spiritual mong buhay. Sumusulong ang pagmamahal mo sa ating Panginoon. Na ito ay katunayang ikaw ay dinadaluyan ng sustansya na kaloob ng puno ng ubas sa iyo bilang sanga na nakaugnay dito, mga kapatid. Kaya po, ito ang tunay na nakalapat na mabuti. Kaya tinatabasan niya ang lahat ng mga bagay. Hindi naman basta sapat na tamasahin mo lang ang katabaan ng puno. Ang kailangan ay makita sa iyo na ikaw sa pagdaloy ng katabaan ng puno ng ubas sa iyo, nagre-resulta ito ng lalong pagmamahal, ng lalong pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang kahayagan ng pananatili sa pag-ibig natin sa Kanya? Kahayagan din na nasa atin ang Kanyang pag-ibig. Sabi po naman sa versikulo 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ito po, hindi maaring hindi nating madama yung pananahanan ng Panginoon sa atin. Kaya po, sa pagkakataong ito, bukod sa tinuturuan tayo, sana mag-reflect ito sa ating mga pagkatao. Makita natin sa ating pagkatao, totoo bang nananahan siya sa atin? Totoo bang nadadama natin ang pag-iral ng Panginoon sa ating buhay? Ito yung masasabi nating nakaugnay nga tayong mabuti. Tinutupad natin ang Kanyang mga kautusan at ang Kanyang kautusan ay iniingatan natin, buong galak, buong katapatan. Wala rin tayong pinipiling anumang iniuutos ng ating Panginoon, kundi laging nakahanda tayo. Nakahanda tayo sa paggawa ng lahat ng mga kalooban ng Diyos na nais niyang makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po ay ika-19 ng buwan ng SC, sa araw po ng Adonai, 22. Ito po ang kalahatang takda sa pagpapasalamat po ng iglesia. Magpapasalamat tayo dahil sa paghirang ng Panginoon, sa paglalagay niya sa mga awit ng Siyon, sa paglalagay niya ng kapisan ng Alpha Omega. Mga kapatid, totoo ba na kagalakan natin? Totoo ba unang-una, ipinagpapasalamat natin ang kaloob sa atin na mahalagang sangkap, ang mga awit ng Siyon, ang kapisan ng Alpha Omega? Kung totoo, mga kapatid, makikita sa atin ang lubos na pakikipagkaisa. Kaya po, sa pagtupad sa utos ng Panginoon, kailangan ay tinutupad nating may kasiglahan ang Kanyang mga kautusan. Wala tayong pinababayaang
hindi po natin ito nagagawa. Ang totoo po, sabi sa Deuteronomio, ito rin ang kailangang ipamulat natin, maging sa mga anak, sa anak ng ating mga anak. Ang ibig sabihin, akayin din natin ang ating sangbahayan sa pagtupad sa lahat ng mga gawain at wag nating pipiliin lamang ang kung ano ang nais po nating sundin. Mga kapatid, kapag ka po nakalapat na mabuti, nakaugnay na mabuti, at mabuting sanga tayo na nakakabit sa tunay na puno ng ubas, ano ang tiyak na mangyayari sa ating pamumuhay na nakaugnay sa atin pong Panginoong Kristo Jesus. Sulat pa rin sa Aklat ng San Juan, sa kanyang 15:5, ang mababasa natin ay ang ganitong mga salita, mga kapatid. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, hindi ka lamang basta magbubunga, saganang pagbubunga. Ano po yung makikita sa iyong pamumuhay? Sabi po sa Aklat ng Galacia, yun pong bunga ng Espiritu, bunga ng pagkakaugnay natin sa Panginoon. Merong tinatawag na 9 fruits of the Spirit. Ang mga bagay na ito, makikita sa atin, kapayapaan, pagpapahinood, kagandahan ng kalooban, mga kapatid. Lahat ng mga bagay na yan, mabubuting makikita sa buhay ng bawat isa. Hindi ka lang basta nagiging mabuting tao, talagang mababakas at madarama sa iyo ang pamumuhay na ukol sa Espiritu, mga kapatid. Dahil pagka po tayo nakaugnay sa Kanya, matibay ang ating pagkakaugnay sa Kanya. Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, at sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos, at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Isang matagumpay na pamumuhay ang makikita sa atin. Matagumpay na pamumuhay, mga kapatid, sapagkat nakalapat tayong mabuti sa ating Panginoon. At kung makikita ng Diyos, pag nakita ng Diyos na ang bawat isa po sa atin lubos na nagsisikap na maging mabuting sanga na nakakabit sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoon, ano po naman ang tiyak at lubos nating mararanasan. Sa mga huling talata ng ating pag-aaral, sa Aklat ng San Juan 15:11, ang mababasay ang ganitong mga salita, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Didiretso ko na po sa versikulo 11 naman ng Aklat ng Mga Awit, sa kanyang kapitulo 16, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Mga kapatid, ano po ang dapat nating makita ayon po sa sinasabi ng talata? Malulubos tayo sa kagalakan. Eto, totoo po yan. At dito, again, i-trace natin. Talaga bang kagalakan natin ang mga bagay na ukol sa Espiritu? Masaya ba tayo kapag nabubuhay tayong karapat-dapat sa Panginoon? Kumbaga po, i-test natin ang ating mga sarili. Nagagalak ba tayo pag sumasamba? Nagagalak ba tayo pag nakagaganap ng mga gawaing may kinalaman sa pagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? O baka naman, basta makagawa ka kasi masaya ka dahil naroon ang pamilya mo, naroon ang magulang mo, naroon yung mga kapatiran sa iglesia, kasamahan mong mga awit, KAO, baka yun yung nagiging saligan natin ng kagalakan. Mga kapatid, lubusin natin sa ating puso ang paglilingkod sa Panginoon.
ang pagtupad ng kanyang kaloobang iniatang niya sa atin. Sana po matagpuan natin kahit tayo'y nag-iisa. Masaya tayo. Hindi tayo hindi nasasalig at hindi tayo humihingi ng kagalakan dahil sa presensya ng iba nating mga kasama. Hindi po, kahit nag-iisa ka, ginagampanan mo ang iyong gawain, ang iyong katungkulan. Sana po nadadama mo ang kagalakan sa iyong kalooban. At pagka ito ang nadama ng Panginoon sa atin, aanihin natin ang kagalakan ng Panginoon. At kung ang Panginoon magalak sa atin, ano kaya ang patuloy niyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin? Mga kapatid, magalak tayo sa mga bagay na ukol sa Panginoon. At gaya po ng ating napakinggan, sa huling talatang binasa, nasa harapan ng Panginoon. Nag-aanyaya siya. Hangarin natin ang lalong kagalakang ukol sa Espiritu na nakahanda pa niyang ipagkaloob sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang Panginoong Kristo Jesus, ang tunay na puno ng ubas. Ingatan natin ang pagkakaugnay natin sa Kanya. Ingatan natin ang pagkakakapit natin sa Kanya. At sa ganito, ilapat nating mabuti ang ating mga sarili. Sa ganito, aanihin natin ang kagalakan, aanihin natin, mapapasa atin ang katabaan ng puno ng ubas at magre-resulta ito sa atin ng isang sanga. Tayo bilang mga sanga ay magiging mabubunga na nagbibigay kaluwalhatian sa harap ng Panginoon. Nawa ang pagtuturong ito maging karagdagang pagpapatotoo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay. Ingatan natin, basbasan sa atin at maging bahagi ng ating kabanal-banalang pananampalataya na isin nating lahat magmula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Amen. Aba, dakila naming Diyos, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na dakila at puno ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, niluluwalhati namin ang iyong marangal at napakalinis mong pangalan. Salamat po, Panginoon, unang-una sa buhay, kalakasan na iyong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Salamat po sa mga pagkakataon na ito. At muli, naririto ako at kasama ko ang aking mga kapatid. Muli kami nagpapasalamat sa iyo sa mga pagkakataon na ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay makarating sa dako na ito. Gawin namin ang isang pagsamba na nararapat lamang sa iyo. Salamat po sa mga buhay na ito na ipinagkakaloob mo sa amin, na habang ito'y taglay namin, magawa namin ang iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat po sa mga aral po naming narinig sa mga oras pong ito. Loobin mo sana na ang aming mga napakinggang mga aral, nawa ito'y may tanim naming mabuti sa aming mga puso't kalooban. At ito po ay malakaran ng bawat sa amin habang kami po ay nakikipaglakbay dito sa ibabaw ng salibutan. Salamat po sa mga pananampalataya na ito na pinagkakaloob mo sa amin. Dahil sa mga aral na ito, dahil sa mga aral na naming naririnig, tumitibay ang aming pananampalataya, nananatili kami sa paglilingkod sa iyo. Lagi mo lang po sana kaming aalalayan sa lahat ng bagay na aming kahinaan, sa mga pagsubok na aming nararanasan, sa aming mga problema, mga pagsubok na dumarating sa aming buhay.
Alam namin, O Diyos, na ito'y isang bagay na nais mong makita sa amin na kami maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Mapatunayan namin sa iyo ang aming katapatan sa paglilingkod sa iyo upang mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, mapagtapatan namin ang aming mga sinumpaan tungkulin na ikaw ay aming paglilingkuran habang kami po ay nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa kasangkapang binigay mo sa amin, ang aming matandang pangkalahatan ng aming MPL, na patuloy sa amin po ay umaakay upang kami po ay ihatid sa kasakdalan ng aming mga paglilingkod sa iyo. Sana po maging bahagi kami, lalong-lalo na po sa mga pakikisangkot sa pangangaral ng iyong kabanal-banal na iglesia. Makatawag pa kami ng mga maraming kaluluwang maiharap sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kulang pa ang aming mga paggawa, hindi pa sapat ang aming mga gawang ito. Bigyan mo sana kami ng lakas ng loob upang maibahagi rin naman namin sa aming mga kapwa-tao ang aming sinampalataya ng mga aral na ito na itinuro mo sa amin upang maragdagan pa marami ang iyong mga anak na maglilingkod at pupuri sa iyong dakilang harapan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa aming buhay, mga dagdag na pagpapala mo sa aming Bethel, mga pag-iingat mo sa aming mga sambahayan. Salamat po sa mga buhay na ito na yung binibigay sa amin araw-araw. Salamat sa pagliligtas mo sa amin sa lahat ng dako kung saan man kami naroroon at kami inyong inililigtas sa uri man ng kapahamakan. Salamat din po sa mga kapatid namin na yung pinagkaloob mo sa amin na patuloy namin dapat pagpadamahan ng aming pagmamahal. Tulungan mo sana rin po ang aming mga kapatid na nagtataglay ng mga pagsubok, suliranin sa kanilang pananampalataya, maging mga pagsubok na nararanasan sa kanilang mga buhay. Mga kapatid namin na mga may taglay na karamdaman, tulungan mo sana sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas ng pangangatawan, ibalik ang ningas ng kanilang mga paglilingkod. Tulungan mo sana sila, Panginoon. Sana po, bahaging-bahagi kami sa pagmamahal sa kanila upang madama nilang pag-ibig agape na itinuro niyo mo po sa aming lahat na magkakapatid. Dakilang Diyos, sumasampalataya po kami, nananalig kami na ikaw ang aming Diyos na aming pinag-aalayan ng aming panalangin ito. At minsan pa, narito po ang isang munting handog. Munti man ito ay buong puso naming inaalay sa iyo. Pagpalain mo sana at bendisyonan ng munting bagay na ito at ito po ay magamit sa mga gawain ng iyong kabanal-banal na iglesia. Salamat po, Panginoon. Ito po ay magalang po naming pinagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw na aming Diyos, dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon, atin pong tanggapin sa lubos na pananampalataya ang pagpapala basbas ng kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga dakilang salita sa pagkasangkapan sa kanyang hamak at maliit na alipin. Kaya nga, tanggapin nating lahat
ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayon din naman ang pamamatnubay at ang paikipisan ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang ipagpala sa ating lahat na mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito, tumagos hanggang doon sa ating mga tahanan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating lahat na nasa pagkakatipong ito, magmula ngayon at magpakailan-kailanpaman. Amen. Muli po, binabati ko kayong lahat ng kapayapaan. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Miss pa po, mga kapatid.